Alam mo ba, kapag kulang ang inventory, nawawalan ka ng sales. Pero kapag sobra naman, pera mo naman ang natutulog sa stock. So paano mo malalaman kung gaano karami talaga ang dapat nating i-order? Simple. Don't order based on feeling. Order based on data. Una, kilalanin ang fast-moving at slow-moving products mo. Kung mabilis mabenta, make sure na may sapat kang stock. Kung mabagal naman, kontrolin ang reorder. Huwag dagdag ng dagdag. Pangalawa, check your sales history. Kung average na nabebenta mo ay 100 pieces per month, huwag basta umorder ng 500. Dahil malaki lang ang discount ng supplier o order ka na ng 500 pieces, it's a big no. Mura ang bili, pero kung hindi naman mabebenta, pera mo pa rin ang nakaipit. Pangatlo, know your supplier lead time. Kung 2 weeks bago dumating ang stocks, huwag hintayin maubos bago umorder ulit. Mag-set ng reorder point at maglaan ng reasonable safety stock para handa ka sa unexpected demand o supplier delays. At regularly, review your inventory. Kung ano ang mabilis, kung ano ang mabagal, at kung ano ang hindi na gumagalaw. Then adjust your next order based on the numbers. Tandaan, too little inventory can cost your sales. Too much inventory can trap your cash. Ang ibig kong sabihin, kapag kulang ang inventory, maaari kang mawala ng benta. Kapag sobra naman ang inventory, maaaring maipit ang pera mo sa stock. Sa negosyo, hindi paramihan ng stock ang goal. Ang goal ay magkaroon ng tamang produkto, tamang quantity sa tamang panahon. Inventory should follow demand, not emotion. This is Jen. Follow my Amazon series for more practical business tips.